Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome ulit sa ating panibagong reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kaugnay pa rin mga kapatid sa nangyayaring trade war ng Amerika at China. Eto, bilang bawi ulit ng China sa panunupil di umano ng Amerika, ay plano ng China na limitahan o bawasan mga tol yung mga Hollywood films na ipapanood o ipapalabas sa China bilang tugon yan mga tol sa taripa na ipinapataw ng Estados Unidos sa China mga kapatid. Etong balitang to mula rito sa Net25 at panoorin natin mga kapatid. Ito nga yung makakaapekto ba mga tol dito sa Amerika, pero alam naman natin mga tol kung gaano kalaki etong bansang China at napakarami ng mga mamamayan nito, nasa bilyon ang mamamayan nito. Biruin nyo mga tol, kung itong mga mamamayan na to nanonood ng Hollywood film, napakalaki ng naitutulong nito sa isang pelikula mga tol para kumita. Pero kung babawasan ng China yung mga Hollywood films na ipapalabas sa kanilang bansa, baka nga makaapekto mga tol sa ginagawang mga pelikula ng Estados Unidos. Well, panoorin natin tong balitang to. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Babawasan ng China ang Hollywood films na kanilang ipalalabas bilang tugon sa taripa ng Estados Unidos. Ayon sa National Film Administration ng China, direktang konektado ang desisyong ito sa pang-aabuso umano ng US sa direktang konektado, may kaugnayan talaga paggamit ng taripa at maaaring lalo raw ito nga bawasan ang interes ng mga Chinese na mapanood ang mga pelikulang Amerikano. Sabi sa ehensya, bagaman ito ay makikita ng iba na maliliit lamang na galaw laban sa panunupil umano ng Estados Unidos, ay maituturing itong simbolo ng hindi pagtangkilik ng China sa Hollywood parang iboboycott nila culture. Sa kasalukuyan, 10 Hollywood films lamang ang pinapayagang ipalabas sa China kada taon. 10 lang. At madalas ay malaki ang naiaambag ng China sa tagumpay ng isang pelikula. Yun nga kasi nga napakalaki ng nila mga tol, populasyon nila, napakalaki, di ba? Sa nakaraang mga taon, bumaba na rin ang popularidad ng mga Western films sa China na ngayon ay bumaba na sa 5% ng kabuuang kita ng isang Western film ang Chinese market. Hindi pa tiyak kung paano maaapektuhan ng desisyon ang mga malalaking pelikulang inaabangan ngayong taon, kagaya po ng Mission Impossible, The Final Reckoning, bagong Superman film at panibagong version ng Fantastic Four. Well, hindi natin alam mga tol kung paano makakaapekto yan kasi China to di ba? Pero syempre marami pa namang ibang mga bansa na tumatangkilik sa mga pelikula ng Estados Unidos, pero kumbaga malaking impact at doon nga sa bansang China ay bumaba daw ng 5% mga tol ang tumatangkilik sa mga pelikulang Hollywood mga tol. Sa ibang balita naman tayo mga kapatid, eto, sinabi ni Trump, mula rito sa WION, sinabi ni Trump na ang Amerika ang may pinakamakapangyarihang weapon sa buong mundo mga kapatid. Sabi nga rito, the US has reportedly fast-tracked production of its secret nuclear weapon, the B6113. The gravity bomb in question is reportedly 24 times more powerful than one dropped on Hiroshima and comes amid rising tensions between US and China, Russia and Iran mga kapatid. Grabe. Mukhang after nitong mga nangyayaring trade war dito mauuwi Diba? Katulad ng mga nakalagay mga kapatid sa banal na kasulatan, diba? Titindig ang bansa laban sa bansa mga tol. Aalingaw-ngaw ang mga digmaan sa 4 na sulok ng daigdig mga tol. Naku po. Anyway, panoorin natin tong balitang to mula rito sa WION. Trump, sabing gano'n ni Trump, nobody has any idea of the weaponry we have. Sabing gano'n mga tol. Wala daw nakakaalam o wala daw kahit na sino man ang may idea kung anong uri ng sandata ang meron sila. US forges ahead in nuclear technology. In Ukraine and West Asia, global tensions are invading new frontiers. The world is bracing for a new chapter in the drama of power and deterrence.
Sabi rito sa report, US creating gravity bomb. Yun ang tawag, no? Gravity bomb. 24 times powerful than Hiroshima. Yung bombang ibinagsak nila dun sa Hiroshima dati. The world is bracing for a new chapter in the drama of power and deterrence. Pentagon readies next generation nuclear weapon. Mga tol, ang pinag-uusapan rito mga nuclear di ba? Kung mapapanood ninyo yung mga apocalypse movies, di ba? Nagkakaroon ng mga nuclear bomb, yung mga AI papakawalan lahat ng mga nuclear weapon sa buong mundo mga tol. Kita nyo naman kung klaseng disaster ang nangyayari sa mundo mga tol. Kung mauuwi sa ganitong labanan, bansa laban sa bansa, may mga powerful weapon katulad na lamang ng nuclear mga tol. Ano nang sasapitin ng sangkatauhan? No, tayo rin mga tol mismo ang gigiba ng mundo natin. Kaya tingnan niyo yung mga bilyonaryo naghahanap ng ibang planeta o kaya eto mga tol. Imagine niyo to. Sa ibang bansa, yung mga mayayaman, mga top mga 1% ng populasyon natin mga tol, mga 1% ng mga people, mga tao, mga mayayaman. Tingnan niyo mga tol, meron silang mga banker. Mga banker mga tol bakit sila may ganun? Kasi meron silang mga nakukuhang information na sila lang ang may access sa mga ganon na hindi natin alam, na tayong mga ordinaryong tao, hindi natin nalalaman yun. Sino ba naman tayo sa lipunan, di ba? Etong mga 1% ng population sa buong mundo, itong mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, mga tol, may mga access yan sa mga information. Kahit nga di ba sa mga movie kapag may mga mangyayaring disaster, sino yung mga unang-unang nilalapitan? Yung mga mayayaman, mga tol. Diba? Sila yung unang mga nakakaalam. Magbabayad sila ng ganitong halaga para magkaroon sila ng seat, para magkaroon sila ng spot o magkaroon sila ng pwesto. Ngayon, yung mga mayayaman sa ibang bansa mga tol, gumagawa na sila ng mga bunker nila. Na kung saan kompleto, kaya nilang mabuhay doon, may mga farm na sa loob noon. Diba? Imagine nyo bakit sila may mga ganon. Kasi nga, may posibilidad na nakakakuha sila ng information na may mangyaring ganito sa hinaharap. Di natin alam kung kailan mga tol. Pero nakikita nyo naman kasi dinidevelop ng iba't ibang mga bansa katulad na lamang nitong Amerika, di ba? Sabi rito, the US has reportedly fast-tracked production of its secret new nuclear weapon, the B-61-13. Ano sabi rito mga tol B-61-13, the gravity bomb, yun ang pangalan. In question is reportedly 24 times more powerful than the one dropped on Hiroshima and comes amid rising tensions between US and China, Russia, and Iran. Tol, no? As nations flex their military muscle, the specter of nuclear weapons casts a long shadow. Trump says US has the most powerful weapon in the world. Ako po. An ever-present reminder of the devastating potential lurking beneath international relations. The US has been quietly weaving a new thread into its nuclear arsenal, one that could redefine the shape of military might and strategic deterrence. Donald Trump is ordering the speedy production of advanced nuclear weapons. So pinapamadali ni Donald Trump yung production nitong secret weapon nila. We're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody, not even close. Well, Trump isn't revealing, but America is secretly developing a new type of nuclear weapon. Specifically known as the B-61-13 program, the new weapons are called gravity bombs. They mark a forward leap in precision-guided nuclear technology. A single B-61-13 gravity bomb is 24 times more powerful than the Hiroshima bomb.
Gravity bombs are essentially free-falling munitions relying on gravity for kinetic force. They're also the new focus of significant advancements, particularly with the B-6113 program. 360 kiloton yield. Dropped from strategic bombers like the B-2 Spirit, targets, improve the B-6113, powered by gravity, precisely reaches and destroys hardened, deeply buried targets like bunkers, command centers, and silos. Lakas nito. Mas malakas pa kaysa dun sa Char bomb, no? Diba? Yung sa Russia. The U.S. nuclear arsenal currently includes over 3,700 active warheads. It's a mix of intercontinental ballistic missiles, submarine-launched missiles, and strategic bombers. This arsenal is part of the broader nuclear landscape dominated by major world powers. The United States, Russia, China, France, UK, India, and Pakistan are among the nations with operational nuclear capabilities. Ito yung mga bilang ng mga nuclear eh. Tingnan nyo, sa US 5,244 ang meron sila. Sa UK 225, sa France 290, sa Pakistan 170, sa India 172, sa China 500. Pinakamarami sa Russia 5,889. Mga tol, imagine mo, no? 10% lang mga tol nitong mga to ang pakawalan. Anong klaseng epekto niyan sa daigdig natin? Grabe, napakarami. Tapos dinedevelop pa nila yung mas malakas pa. Kaya yung naka-imbento ng nuke bomb mga tol, talagang sising-sisi siya eh. Bakit daw siya gumawa nun eh? The developments mark a period of high tensions among nuclear-capable nations. The quest for advanced nuclear weapons is a race for strategic advantage in a world where non-proliferation agreements are losing meaning. Bureau Report, WION. So yun na nga mga kapatid. At alam naman natin na darating mga kapatid ang kawakasan. Kung ikaw ay nagbabasa-basa ng Bible at naikinig ka sa mga talata, mga verses sa Bible, nakasulat naman yan, di naman natin maitatanggi. Darating mga kapatid ang araw ng paghuhukom, Judgment Day, di ba? At ang magaganap noon is susunugin ang lahat. Lahat. Hindi sa akin galing yan, nasa Bible naman yan eh. Sa Apocalypse mga tol. Nakasulat din doon sa Bible mga kapatid kung ano ang mga palatandaan bago dumating ang wakas. So yun na nga, tagutom, lindol mga tol, salot, di ba? Nagkakaroon ng mga pandemic, salot yan eh. Di ba? Kahirapan, digmaan, which is lahat mga tol nangyayari na eh, no? Ano pa bang hindi nagaganap? Yung mismong araw ng Judgment Day na nakalagay sa Bible. Di natin alam mga tol kung kailan yun at walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak mga tol, sabing gano'n ay hindi nalalaman. Tanging ang ama lang ang nakakaalam kung kailan ng araw na yon. Diba? Sabi nga gano'n mga kapatid, yun ay darating na parang magnanakaw sa oras at araw na hindi natin inaasahan. No? So kailangan natin paghandaan yan mga tol. Hindi yung mga digmaan, hindi yung mga kagutuman ng kailangan nating paghandaan. Kailangan natin syempre maghanda kung anong gagawin natin dyan. Kasi hindi pa naman daw yan ang wakas eh. Kumbaga yan ay mga malapit na pero hindi pa yan ang wakas. Pero yung pinaka dapat nating paghandaan is yung araw mismo ng Judgment Day. Kung tayo ba ay kabilang sa mga maliligtas, mga kukunin ng Panginoong Diyos at dadalhin sa kanyang kaharian, o tayo ay kabilang sa mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yun ang kailangan natin paghandaan. Anyway, hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.